Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, habang kinuwestiyon naman ni Representative Paulo Marcoleta ang komite kung bakit sufficient in grounds ang tinalakay at iginiit na wala naman anyang ginagawa rito ang mga nagdaang kongreso sa ganitong klase ng deliberasyon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Do I hear a second? Second, Madam Chair. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa ginawang deliberasyon ng komite sa Kamara. Ito ang ikatlong impeachment complaints mula sa civil society groups at ikaapat na reklamo na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Hindi na kasi pinatagal pa ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Deputy Speaker Janet Garin ang deliberasyon sa grounds ng mga reklamo. May I reiterate or amend my motion? I move to declare that the third impeachment complaint has sufficient ground or grounds to conduct a hearing by this committee. I move to declare and approve the sufficiency of grounds for impeachment of the fourth impeachment complaint, the Cabrera complaint. Ang pagpasa kasi sa sufficiency in grounds ay nangangahulugan na ang mga paratang sa reklamo ay talagang may basihan. Sa botong 54 na pabor at isang hindi pabor, kinatigan ng komite ang motion na may sapat na batayan ang mga aligasyon para ituloy ang pagdinig. At kung mapatutunayang totoo, sapat itong dahilan para sa pagpapatalsik kay BP Sara sa pwesto ayon sa saligang batas. Ito'y sa kabila ng hiling ng kampo ng Vice Presidente na ibasura ang mga reklamo dahil sa umano'y kawalan ng jurisdiksyon ng Kamara. We declare the conclusion of step 3. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Bagay na kinisyon ito ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta dahil tila first time ani raw ito nangyari. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Tugon naman dito ng komite, This has been the rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. This has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. pabor din naman si mamamayang Liberal Representative Leila de Lima sa naging aksyon ng komite na hindi na patagalin pa ang deliberasyon dahil wala namang kasing direktang sagot ang base sa mga aligasyon mula noon hanggang ngayon. It's pointless really to further scrutinize whether indeed there are sufficient grounds, because that has been exhaustively discussed already in relation to the issue of the sufficiency in substance. Isasalang na sa formal na pagdinig ng mga reklamo kay Vice President Sara Duterte at inaasahan na magsisimula ito sa 1 linggo. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.